Diyan kay Jamagno. Ang sabi ni Jamagno, bakit daw ang mga diskaya ay pinaburan? Kasi kung hiningi lang, mga kababayan, ni Marcoleta, ang 2016 onward sa mga diskaya, ito po sana ang malalaman niya, mga kababayan. Kita ninyo, ito sana ang malalaman niya. Ito po ay hearing din po ito. Tignan ninyo kung gaano kalaki din. Ayusin na natin ang Las Piñas. Sa mga bilyar. Grabe. 5 bilyong proyekto. Papunta lahat doon sa mga negosyo nila. 5 bilyong proyekto na mga kalsada na may kinalaman sa DPWH na punta lahat sa proyekto ng mga bilyar. Biruin mo, nagpapagawa ng kalsada, DPWH ang gumastos, gobyerno, pero ang nakatayo, mga bahay na binibenta nila, ito po ay sa hearing. Phase 1, more than 90 million hanggang Phase 3. Hinabol po yung 140 million. Sinong kontraktor? Sinong kontraktor? Pamangkin nila. Pamangkin ni bilyar. Tama na po yan. Kaya isa yan sa rason, mga kababayan, na hindi hiningi ni Marcoleta ang 2016 or 2022 pabalik sa 2016 kay mabubutasan ang mga bilyar. Biruin mo, 5 billion project na punta sa negosyo ni bilyar. Pera ng bayan yun, panggawa ng kalsada. Gagawaan mo ng kalsada tapos yung gilid, house and lot mo. Sinong kontraktor? Pamangkin nila. Yan ang, kaya ngayon ang mga Duterte, isa na si Pulong, nag-iingay. Mga kababayan. Bakit? Kasi mauungkat. Tignan mo yung kalsada, mula sa kalsada sa Maharlika Road, National Highway, o Maharlika Highway, papunta dun sa bahay ni House Speaker Pantaleon Alvarez. Pera yan ng gobyerno, ipinagawang kalsada, pero saan napunta? Doon, papunta sa mansyon niya. Diba? Mauungkat yan. Hanggat hindi nyo inaalis po yung D dyan, malulunod ang Las Piñas. Diba? Ayusin na natin ang Las Piñas. Grabe. 5 bilyong proyekto. Papunta lahat doon sa mga negosyo nila. Kaya nga sabi ni Jinggoy si At Villar, ngayon, alam niya yan eh. 450 million. So Sinulatan kita, 5.400. RD. At sabi mo sa akin, mag-appeal ako kay Secretary. Inimbestigahan ko kung ano yung 100, yung 450 million, 140 million. Gagawa na naman kayo ng kalsada doon sa lupa nila. Phase 4. Phase 1, more than 90 million hanggang Phase 3. Hinabol po yung 140 million. Phase 1, Phase 2, Phase 3, Phase 4. Ang kalsada, akala mo ang may gawa, sila. Yung pala, DPWH. Si Mark, tahimik lang. Diba, Ma'am Bit M? Alam mo yung paggawa sila, galing sa pundo nila. DPWH pala. Tapos yung mga bahay sa gilid-gilid, tapos isasara nila yung kalsada, sabihin private yun. Pero yung kalsadang pinagawa, DPWH pala yun. Kita nyo? Ganyan ang nangyari sa bahay ni Pantaleon Alvarez. Mula sa National Road, paakyat sa bundok papuntang mansyon, pondo ng DPWH. Kinunika na naman another pondo naman papunta dun sa harap ng mansyon niya. Pondo pa rin sa DPWH. So, sino ang nakakapunta doon? Siya lang din ang dumadaan. Siya lang din ang pumapasok. Kasi mansyon na yung dulo, wala namang ibang nakatira doon. Property niya yun. Pwede naman niya isara yun. Private property. Diba? Kahit pa pagtatayuan niya ng maraming bahay yun, harap ng kalsada, lupa niya yun. Pagawa ka ng malaking bahay sa bundok, tapos ang papunduhin mo ng kalsada mo, gobyerno. Siniwalat yun ng anak ni Alvarez.
Sabi nga niya, questionable pa din daw yung mansyon ng tatay niya kasi saan galing yung halagang napakamahal na mga kagamitan dun sa mansyon. Yeah. Eh wala naman sila negosyo. Yeah. Yun ang totoo, mga kababayan. 'Di ba? Kaya sabi ni Jam Magno, dapat hindi ka bias. Kung ano yung galit mo sa ABS-CBN noon, dapat mas galit ka pa sa mga diskaya ngayon. Kasi ang ABS-CBN hindi nagnakaw, hindi lang nakabayad ng tax. Ang diskaya, nagnakaw sila sa pera ng taong bayan. Ganun po yun, mga kababayan. Kita ninyo? Oh, yun yung mga bilyar, kita ninyo mga kababayan. Gaano kalaki? Oh, 5 billion proyekto na punta lahat sa mga negosyo ng bilyar, according dito sa post. Lupit, bayan gumasto sa daanan nila. Oh, ito po, mga kababayan. Sino po nakakilala Phase dito sa kanya? Phase 1, more than 90 million hanggang Phase 3. Oh, Hinabol po yung 140 million. oh. Sinong kontraktor? Sinong kontraktor? Pamangkin nila. Tama na po yan. Paki-comment mga kababayan kung sino po ito. Hindi ko po siya kasi kilala. Ano po ba to siya? Kongresista po ba to sa Las Piñas? Yung nagreklamo? Ayusin na natin ang Las Piñas. Si Kong Santos. Ayan, Mark Grabe. Enzo McLaren, may club shoutout po. 5 bilyong proyekto. Papunta lahat doon sa mga negosyo nila. At ngayon, 450 million. Congressman Mark Santos, Sinulatan binulgar kita, niya. RD. Oh. At sabi mo sa akin, mag-appeal ako kay Secretary. Inimbestigahan ko kung ano yung 450 million. 140 million. Gagawa na naman kayo ng kalsada doon sa lupa nila. Naku. Phase 4. Pulong Phase 1, Youth man, hello more po. than 90 million hanggang Phase 3. Oh, Hinabol po yung 140 million. kita ninyo. Sinong kontraktor? Sinong kontraktor? Pamangkin nila. Tama na po yan. Hanggat hindi nyo inaalis po yung D dyan, malulunod ang Las Piñas. Kita ninyo, binulgar mismo ni Mark Santos, congressman, na tumalo kay Cynthia Villar ngayon. Siya mismo nagbulgar, binulgar niya. Yung mga kalsada pala papunta sa kanilang housing business. Pera pala ng DPWH yung pinagawang kalsada. Tapos doon bahay niya. Halimbawa, mga bahay ito. Ayan, ito, bahay ito, lot 1, 2, 3, 4, 5 hanggang 100. Yung kalsadang ganyan, DPWH ang gumastos. Pero yung kalsada na yun, private property yun. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, yung ibang mga bilyonaryo, trilyonaryo na mga negosyante, hindi po yan pumasok sa politiko para magnakaw. Pumasok sila sa politiko para proteksyonan ang kanilang negosyo. Yan ang totoo. Di ba? Yung mga bilyar, hindi yan pumasok sa politiko para magnakaw eh. Bakit? Ano bang nanakawin nila? Mayaman na sila. Pumasok sila dyan para proteksyonan ang negosyo nila. Yun lang naman. Napaka-simple. Halimbawa, ako si Kent, isa akong bilyonaryo. Ang negosyo ko, mining. Minahan. Lahat ng klaseng mamimina, pinasok ko. Bakit ako papasok bilang mayor? Bakit ako papasok bilang congressman? Para maproteksyonan ko yung negosyo ko na kapag maghingi ako ng permit, walang kuskus balungos. Pasok agad. Bakit? Mayor ako eh. Sino panghahadlang? Ako lang din naman ang pipirma. Hindi ko na kailangan magnakaw sa kaba ng bayan kasi bakit? Mas malaki naman kikitain ko sa minahan. Diba? Kaya much better na papasok ako bilang mayor para pag humingi ako ng permit, makakapagbugal ako ng lupa. Pwede kong butasin yung lupa kasi ang permit ako lang din naman ang pipirma. Meron nga akong nalaman na ganyan eh. Isang politician, artista ang jowa, may negosyong sports car. Nung una daw, humingi daw ng permiso sa isang mayor na magtayo ng business sa isang syudad, no? Ng isang sports car.
hindi pinayagan ng mayor. Pangalawa, yung mayor na yung tumakbong presidente, hindi nanalo, yung ate niya, tumakbo, nanalo. Humiling ulit, humingi ng permit para tayuan nung kandidatong pagka-mayor ang lugar kasi may sports car business. Hindi pa rin pinayagan nung ate nung mayor na tumakbong presidente. Ngayon mga kababayan, no, nung kasagsagan ng eleksyon, tumakbong mayor itong negosyante ng sports car. Kinalaban yung mayor na tumakbong presidente. Hindi nanalo kasi ang sabi, itong mayor na to bininta yung mall, itong mayor na to bininta yung simbahan, itong mayor na to bininta yung clock tower. Sa kakakuda ni businessman, sports car at sabon yung business niya. Ang jowa niya artista, na may hawak na brilyante. So ngayon mga kababayan, hindi nanalo itong businessman. Ang nanalo, yung mayor noon na tumakbong presidente na hindi nanalo, naging mayor ulit ngayon. Di ba? Bakit nga siya papasok pagiging mayor? Kasi nga, ilang beses humingi ng permiso, hindi pinagbigyan. Kaya kung hindi mo ko pagbigyan, tatakbo akong mayor para mapatayuan ko ng business dyan. Di ba? Kita ninyo? Ganon yun. Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, yung iba dyan tumatakbong pumapasok sa politiko, hindi sila hindi sila pumasok dyan para magnakaw. Pumasok sila dyan, mga kababayan, para protektahan ang kanilang negosyo. Alam nyo na, tingnan nyo. Congressman Mark Santos ng Las Piñas, binulgar ang ginawa ni Villar. 5 billion. Kalsada. Gawa ng DPWH, pero phase 1, phase 2, hanggang phase 4. Negosyong lupa nila yun. So yun lang mga kababayan. Yung aking isang reaction. Ito pa, sunod mga kababayan. Ito yung sunod mga kababayan. Ito na, si Pulong. Nako po, ito na mga kababayan. Si Pulong Duterte.